series ng ating topic, yung tinatawag natin na Occupy Till Jesus Come, no? Occupy bago dumating ang ating Panginoon. Now, next slide please. Praise the Lord. Jesus' ascension to Jesus' returns, that's for sure. Mga minamahal kong kapatid, tandaan po natin, simula nang si Jesus Christ ay nag-ascend 2,000 years ago, at siya po ngayon ay nakaupo sa kanang kamay ng kanyang ama, buhay pa ba lahat mga kapatid? Meron siyang pangako that certainly and then 100% sure na ang Diyos ay babalik. Ano, amen? That's for sure. That's for sure, no? Alam po natin mga kapatid na 100 million % na ang Panginoon natin ay babalik. Mula po sa pag-angat ni Kristo, ang Diyos po ay muling babalik. Halo, amen? Tapos na pong bumalik, tapos na pong nag-ascend si Jesus Christ, ang inaantay ng mga believers ay ang kanyang muling pagbabalik. Now the question is this: bago dumating ang kanyang pagbabalik, ano ang gagawin natin? Because we are so comfortable and we are so amazed by these last days. Wala namang problema sa last days. We are so amazed by the second coming of Jesus Christ. But remember this one, whether you like it or not, whether you agree it or not, Jesus Christ will come. Hello? Amen? Ang Panginoon ay babalik. Ang Diyos natin ay babalik. But bago siya babalik mga kapatid, ano ang gagawin natin? Ano ba ang gagawin natin? That's why, ibalik mo natin. One slide. Ang sabi ng Diyos, before, calling them of His servants, He giving them, sabi niya, engage business until I come. So bago bumalik ang Diyos, dapat nag-engage ka na sa anumang klaseng business na ibinigay ng Diyos sa iyo. Parang wala gusto mag-amen. Ang problem sa atin, next slide natin. Christianity is not a passive waiting. It is an active stewardship. Bago dumating si Kristo, dapat may gagawin ka. Bago dumating ang Panginoon, dapat hindi ka lang steady. Sabihin mo sa iyong katabi na parang nasa himpatawid ang kanyang isipan. Kurutin mo ngayon, sabihin mo, may gagawin ka. Come on, church. Mga minamahal kong kapatid, okay? You can fake. Pwede mong ipeke ang sarili mo sa harap ng tao, but you cannot fake sa harapan ng Diyos. Amen. Hallelujah. I can see the kabataan ngayon, you are so, I don't know, kung anong mga basag yata kayo eh. Kabataan ngayon, di ko alam. Mamaya, usap tayo ha. Lahat, mga kabataan. Ha? Christianity is not a passive waiting. It is an active stewardship. Sabi sabihin, depende kung sinong mauna. Kung una kang mamatay o unang babalik ang Diyos. Pero ito lang talaga masasabi ko mga kapatid. Huwag mo lang sabihin na, Lord, habaan mo pa ang buhay ko, Lord, bago ka dumating. Mga minamahal ko kapatid, hallelujah. Whether you like it or not, bata-matanda, may ngipin o wala, mamamatay ka. But before dumating ang Panginoon, meron kang gagawin, amen? Meron kang gagawin. Bago ako magpatuloy, hallelujah, yung nasa kanan mo, sabihin mo, meron kang magagawa. Come on, church. Huwag kayo masyadong maging fan. Okay? Huwag kayo masyadong maging, alam mo yun, parang naging idolatry nyo na yung second coming of Jesus Christ. Because that's for sure, 100%. Pero while we are waiting for, God's kingdom na talagang the second coming of Jesus Christ, we need to work. Hello? The parable, sabi ni Jesus Christ, mayroon siyang tinawag na mga servants. Ang binigyan niya ng isa ay 10 minas. 1 mina is equivalent of what? 1 mina is equivalent to 3 months of sahod. So for example, si Rigor, ang sahod niya kada buwan ay 50,000.
Example lang ha? Example lang. So, 1 mina is equivalent of 150,000. Kasi yung equivalent ay 3 months. So in short, sa parable may tatlong binigyan. 10 minas, ang isa ay 5 minas, ang isa ay 1 mina. So anong ginawa nila? Yung 10 mina, kanyang tirnabaho, kanyang ninegosyo. Hallelujah, kanya pong ninegosyo. And then, yung 5 naman, kanyang tirnabaho, kanyang ninegosyo. Yung isa, anong ginawa? Alam niyo na yung story, paulit-ulit na binanggit namin. Anong ginawa? Ibinalot sa handkerchief at ibinahon doon sa lupa. Dumating ngayon si Jesus. Here we go. Sabi ng may 10 mina, Lord, yung 10 mina, in-engage ko sa business. Binisnes ko, kumita ng another 10 minas. Anong sabi ng Diyos? Good and faithful servant. Hello? Parang mahina amen. Amen? Hindi natin babasahin kasi paulit-ulit natin itong binabasa noon pa. Okay? So sabi ngayon, dahil ikaw ay pinagkatiwalaan ng 10, papagkakatiwalaan rin kita ng 10. Hello? Amen? Dumating naman yung 5. Lord, yung 5 mina na binigay mo sa akin, tirnabaho ko, ninegosyo ko, at kumita po ng 5. Ang sabi ng Panginoon, okay, pagpalain ka. Hallelujah, dahil sa iyong ito in-engage in business. Dahil po, ikaw po ay nag-business sa 5 mina, bibigyan kita ng another 5. Sa'yo na yan. Dumating yung isa, sabi niya, Lord, alam ko na ikaw ay masungit. Alam ko ikaw ay napaka-stricto. Okay? Sabi niya, Lord, kaya ginawa ko, inilagay ko sa handkerchief, yung 1 mina at ibinahon ko sa lupa. Ang sabi ngayon ni Jesus Christ, nasa na ngayon yung mina? Okay, hindi po tumubo, ito lang po. Walang labis, walang kulang. Galit na Diyos. Sabi ng Panginoon, dapat pala, binangko mo na yun, tumubo mo lang ako ng porsyento. Hello, nandiyan ba tayo mga kapatid? Sabihin mo ngayon sa iyong kanan, tapos sa iyong kanan, kaliwa, sabihin mo, hindi ikaw yung isa. Sige, 1, 2, 3, go. The truth is, sige ate, next slide. The truth is, every one of us has a minus. Ang katotohanan, mga minamahal kong kapatid, lahat tayo, lahat ng tumanggap kay Jesucristo, lahat tayo ay may mina or may minus. Next slide please. Look at this. Sabi po, yung Matthew, that is a cross-reference. The same parable po yan. Look at this. In Luke 19:13, he called his 10 servants and delivered them 10 pounds or 10 minas. And then sa Matthew, look at this. To every man according to his several ability. So in short, lahat tayo ay binigyan ng Diyos. Lahat, sabihin mo sa iyong katabi ngayon, lahat meron. Ang unang katotohanan, mga kapatid, wag mong sabihin na, Pastor, wala pong binigay sa akin ng Diyos. That's wrong! Because ang bawat isa sa atin ay binigyan ng talento ng Diyos. Can I hear amen? Amen. Pero, ito ang question. Sige ate, next slide. God is not unfair in distribution. He is wise in administration. Bakit, Pastor? God does not measure by size of your assignment, but by faithfulness in stewardship. Hello, amen? Lahat tayo ay binigyan ng Diyos. Lahat. Pero, hindi po pare-parehas. Ay, mahina man ang amen. So in short, baka magtataka ka, bakit ako, Pastor, maliit lang yung sa akin? At bakit yung kapitbahay ko na born again, malaki ang sa kanya? Or magtataka, Lord, bakit malaki sa akin? At din yung si Pastor ko ay maliit lamang. Let me tell you, my brethren in the Lord, hallelujah, bakit yan ang ibinigay ng Diyos? Sapagkat yan lang ang kakayanan mo. Hello? God shows no partiality. So in short, yung binigyan ng 10 minas, kasi kaya niya yung 10 minas. Yung binigyan ng 5 minas, sapagkat yun lang ang kaya niya na 5 minas. Can I hear amen? That's why do not question God na, Lord,
at saka si Daisy o si Eunice dito, kumakanta, mahalin yung ibang kabataan. Sabi, Lord, bakit ang gaganda ng boses nila, Lord? Bakit ako, Lord, parang yung key ay nasa C, pero ang aking boses ay nasa X minor? Bakit taliwas, Lord? Parang malayo, Lord. Pag kumanta ako, hindi pang tawag ng tanghalan, tawag ng tanggalan. No? Pag boses mo pa lang, may gong na agad. Why? Because, listen to this, ang pagkanta ay hindi para sa iyo. Amen! Kung hindi ka magaling sa pagkanta, baka tinawag ka ng Diyos sa paghuhugas ng pinggan. Kasi mali ang mindset natin that when you say ministry in the church, you always looking forward na makatungtong sa pulpito. But let me tell you, kahit ang pagwawalis ng pinggan, pagwawalis dyan sa harap, paghuhugas ng pinggan, that is a ministry. Amen? Amen. Si Kuya Joshua magaling sumayaw yan. Amen. Totoo, si Kuya Joshua magaling sumayaw yan. Dancer yan. Ako, hindi, oy. Pag sumayaw ako, para akong kanang ibon na, alam mo yun, tinirador. Hallelujah. So maybe you will ask, Lord, why? Dito tayo sa business because ang pinag-usapan dyan ay pera. Asus, kayo sasabihin niyo naman sa akin mamaya, let me debunk the word prosperity. Because parang ang mga churches ngayon ay parang takot na. Kaya pagkatapos ng prosperity, hindi ba kayo nagsasawa, puro tayo end times? Hayaan nyo na si Papa mag-end times dito. Alam ko babalik ang Diyos. Amen. Pero sabi nga ng Diyos, before He come, engage. Amen ba? Kakabasa lang natin kanina, before dumating ang Panginoon, wala pong tinatawag natin na yung pang-passive Christian. No! We need to engage in business. Now, because it talks about money. Now, let me tell you, maybe you will ask, Lord, bakit ako? Bakit maliit lang yung para sa akin? Bakit, Lord? Bakit yung sa kabila, Lord, yung taga-Summit, Lord, o taga-South, Lord, ang lalaki ng mga pera? Bakit yung mga taga-Kabuko, Lord, parang maliit lang? Isama mo na yung taga-First. Isama mo na yung Paragon. Bakit Lord, maliit lang? Why? Because God knows your capacity. One more time, God shows no partiality, but God knows your what? Capacity. Hello? Hello? Amen? Because alam ng Diyos yung kapasidad mo. Hindi ka bibigyan ng Diyos kasi kapag binigyan ka ng Diyos more than you can handle, it will come to waste. Wala yan. Amen? Next slide please. The Lord knows, here we go. The Lord knows the measure, maturity, and capacity of every person. Alam ng Diyos yan. Kung bakit may 1,000 hanggang 1,000 ka lang, sapagkat yan pa lang ang kapasidad mo. Hello? Usapin pera muna tayo saglit dito. Sa mga hindi po, nag-aral ako sa seminary. Tingnan niyo ako. Alam niyo ba sa buong buhay ni Jesus Christ, He talks about more than money than hell. Why? Kasi alam ng Diyos, kapag hindi tayo marunong humawak ng pera, impyerno ka talaga. Hello, amen? Bubuksan ko na yung natin, piring natin. Hallelujah, mamaya tingnan natin yung natin. Maring sa bahay ninyo, may mga CCTV kayo, si Lord may CCTV ha? CCTV ang Diyos. The Lord knows the measure, maturity and capacity of every person. Kung may milyon ka ngayon, ibig sabihin, yan ang kapasidad mo. Hello, amen? Kami ng asawa ko, we always talking about, sabi niya sa akin, Pangga, ito lang talaga ang ating kaya, kaya dito tayo mag-adjust. Sabi ko, because dito lang muna ang kapasidad natin. Hello, amen? Sapagkat marami akong kakilala na kapag binigyan ng sobra sa kanyang kapasidad, nawawala sa Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, bakit kita bibigyan kung mawawala ka sa akin?
makahingi ng amen? Bakit ka bibigyan ng Diyos ng more than you can handle kung mawawala ka sa Kanya? Amen? Sapagkat marami dito mga minamahal kong kapatid, hallelujah, binigyan, yung mga 1D millionaire ba? Mga 1D millionaire, yung mga kabataan niya ngayon, hindi pa nga millionaire, pero ang kanilang buhay parang 1D millionaire. Bakit? Puro, puro parcel, Shein, mga grabe. Yung mga papa nila, mga gisi na mga brief, yung gamit na. Bira yan. Sus, Ginoo. Yung mga pabango ninyo, ang gaganda, Giordano, Lacoste. Yung mga tatay niyo, pambihira lang, tawas na lang, oy. Kahit sa tawas na lang, okay na. O mga nanay niyo, Bambini na lang yan. Gusto yung Bambini. Yung Bambini kulon ba? Hanggang doon na lang, grabe. O kaya yung juicy na hanggang doon na lang. Praise the Lord, hallelujah. Kasi pag binigyan kayo ng more than, mawawala kasi kayo, amen! That somehow, yung kalagayan ninyo, ipagpasalamat nyo sa Diyos na, Lord, why I am still here, it's because, listen to this, it's because this is your plan. Kapag ikaw ay umangat-angat sa Diyos, ibig sabihin, nag-level up ang iyong capacity. Wow! Amen! Hallelujah! Amen! That's why, huwag kang mainis. Huwag kang mainis sa kapitbahay mo na bakit sila umaangat. Why? Sapagkat yun ang kapasidad nila. So therefore, kung ikaw ay nandyan pa rin mga kapatid, hallelujah, be humble. Because on the right time, God will lift you up. Nangarap din ako mga minamahal kong kapatid na magkaroon ako ng bisikleta, binigyan ako ng bisikleta. Nangarap ako na magkaroon ng motor, binigyan ako ng motor ng Panginoon. Nangarap ako ng, hindi tricycle, huwag naman. Okay, sidecar na lang yung motor. Okay, pwede naman. Nangarap ako dyan, pero sabi ng Panginoon, no, hanggang sa motor ka lang muna. Bakit? Tamad kang magmaneho ng sasakyan? Okay? May mga sasakyan tayo dyan, pero ayaw mong hiramin, ayaw mong mag-practice. So in short, hindi ko pa kapasidad. Tamad ka na. Tamad lang. Ayaw mo lang. Ayaw lang. Ayaw lang talaga. The same time, nangangapangatay sa gasolina sa motor. Yan pa kaya. Tapos nangarap ka pa ng hybrid. Ipopromote ko si Joan. Kuha na naman sa Toyota silang. Okay? Just look for her name. He does not entrust based on comparison, but according to His sovereign wisdom. So in short, kapag yan ang ibinigay ng Diyos, ibig sabihin, may wisdom ang Diyos diyan. Parang hindi man ang amen. Some have greater influence. Hindi naman lahat may influensya. Some have greater assignments. Hindi pare-parehas. Some preach for 1,000. Tingin kayo sa akin. Huwag kayong mangarap na, dapat ang simbahan natin, dapat 2,000 ang membro natin. Kami din mga pastor, nangarap din naman kami yan. Pero Lord, sabi ko sa prayer ko, Lord, kapag dumating kami dyan, ibig sabihin, kaya na ng aming kapasidad. 100 na nga lang tayo. Yung ulo namin parang sasabog na. Sabi ko, Lord, kung una man akong mamatay kaysa sa kanila, Lord, wag mo na, Lord. Sakit sa ulo. Sakit sa in short, hindi pa natin kapasidad. Kanahin, amen? Parang hindi man ang amen, amen? Some preach 2,000. Yung iba naman, some disciple one soul faithfully. So hindi pare-parehas. Hello, amen? Next slide, hindi pare-parehas. Bago ako mag-proceed, mabilis lang pala ako. Pwede pakitapik sa katabi mo, sa likod mo, sa harap mo, sabihin mo, hindi tayo pare-parehas. Come on, church. Hindi tayo pare-parehas. Hindi. Kaya huwag kayong for example, yung mga may internet provider, kung sila ay pinagyaman ng Diyos, kasi kapasidad nila yan. Hello, amen? Kapasidad nila yan. Kapasidad nila na humarap ng mura. Namura na ba kayo?
Kasi iba kayo eh. Sa negosyo kasi nila, minumura sila. Di ba sabi niya, sorry for my word, sabi niya, ay, PI! Wala na, ganito ganyan, loading na, ganito ganyan, loading na. Bakit? 50 ang nakakunik, tapos 35 Mbps lang. Wala din, palpak din. Pero, willing ka ba na humarap ng mura? Kasi kung hindi ka pa willing na humarap ng mura, hindi pa para sa iyo yan. Hello, amen? Munti ka nga lang may kasagian sa sasakyan, sa crossing dyan sa Mercury Drive. Grabe ka na magmura. Akala mo hindi born again? Hello, nasa po tayo mga kapatid? Hello, bayo ba lahat? Pangalawa. Next slide. Taas, angat, balik mo. Invest this for me. Now, sa aking pagbabasa, binalik-balikan ko yung text. In New Living Translation, sige ate, next slide. Look at this. Before the master left, he called together 10 of his servants and divided among them. May 10, may 5, may 1. And look at this. Look at yung pula na hinighlight ko. Invest this for me while I am gone. Maaari hindi nyo ito napapansin, pero ito napansin ko. Anong napansin ko mga kapatid? Ang sabi ng Diyos, I have the resources. Trabahuin mo ito para sa akin. In short, kapag binigyan tayo ng Diyos, hindi mo ito tinatrabaho para sa iyo. Tinatrabaho mo ito para sa Diyos. Palakpakan niyo nga, Panginoon. You need to understand that every resources that we have is not for us, but it is for God. Next slide natin. Sige. Ang sabi dito, yung sinabi na for me, trabahoin nyo ito para sa akin. It means, this destroy the illusion of ownership. So in short, ang lahat ng meron sa iyo, hindi sa iyo yan. Ang lahat ng meron sa iyo, kay Lord yan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, para kay Lord yan. Sige nga, sige nga. Trabaho mo, negosyo mo, sasakyan mo, FX mo, Tamaraw mo, L3 mo, Fortuner mo, Montero mo, kahit yung mga motor ninyo, hindi yan para sa inyo. Ikaw ay pinagkatiwalaan lang, kahit ang tricycle mo, hindi yan para sa iyo. Can I remember? So, it destroys the illusion of ownership. So, in short, mga kapatid, ang sabi ng Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord. At ang lahat ng dito ay pagmamayari ng Diyos. You know what? You know what? Can I ask all the mga entrepreneur at mga negosyante? Alam niyo po mga kapatid kung bakit may burden kayo? Because sometimes pumapasok sa isip ninyo that you work for your own. Kailangan kumita, kailangan lumaki. But how about this one? Change your perspective na, Lord, malaki, maliit. Hindi po ako nagtatrabaho para sa akin, kundi para sa iyo. Nag-open ka ng salon? Ay, okay lang. Why? Look at this. Listen to this. Because kapag binigay sa iyo yan ng Panginoon, here we go, listen to this. Kapag in-entrust yan ng Panginoon sa iyo, ang Diyos ang magpapadala, hallelujah, ng customer para kikita ang negosyo ng Diyos. Parang humina ang palakpak ka. Hello, amen? The money ay galing sa Diyos. Ang iyong hininga ay galing sa Diyos. Ang lupa mo galing sa Diyos. Ang lahat ng meron ka ay galing sa Diyos. Ano pinagmamalaki natin? Kahit ang hininga mo galing sa Diyos. At kung bakit humihinga ka pa ngayon, dahil sa Diyos. Amen. Mother Bing, magkano yung oxygen? Binabayaran niyo? Sama natin lagi sa panalangin si Tatay Mulo. Pero, nung nandun kami, naka-oxygen.
Yung oxygen na yan, mga minamahal kong kapatid, mahal ang binabayaran. Tingnan nyo ngayon. Libre ang inyong hinihinga ngayon. What if sa isang iglap lang, wala ka ng hininga ngayon, mamamatay ka? Ngayon, wala kang binabayaran. Hello? So therefore, the Lord, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Lahat na nandito galing sa Diyos. Pwede na sa kaliwa mo, balikan mo at sabihin mo, magpakumbaba ka palagi. We are not the owners. We are just stewards. Hello? Bakit importante ito? Next slide. Bakit importante? Because that's what we call, bakit importante mga kapatid, na ipaalala natin sa ating mga sarili. Hindi lang ito sa mga negosyante, kundi para sa atin lahat. Ipaalala nyo araw-araw sa inyong mga buhay na hindi kayo ang may-ari, kundi ipinagkatiwala na ng Diyos sa inyo yan. Amen? Bakit? Lahat ba marunong magkutkot ng kuko? Hindi ah. Lahat ba ay marunong mag-preach? Hindi ah. So lahat tayo mga kapatid, binigyan ng kanya-kanya sapagkat hindi nga tayo ang owner, tayo ay mga katiwala lamang ng Diyos. Bakit kailangan natin i-preach every day sa buhay natin na katiwala? Why? Because the danger of forgetting God. Because marami po tendency, nag-warning na ang Diyos sa Israelites bago sila pumasok sa promised land. Ano ang warning? You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. Bago sila pumasok sa Kanaan, bago sila pumasok sa promised land, nang warning ang Diyos sa mga Israelita, pag kayo ay pumunta na sa promised land, you shall remember me. Amen? Bakit sinabi ito ng Diyos? Kasi likas sa mga Israelita, likas sa mga born again, kapag nakalasap na ng pagpapala, nakakalimutan na ang Diyos. Sabihin nyo ngaya sa akin ngayon, tama, Pastor. Next slide, please. Next slide. Huwag kayong masaktan. Warning nga eh. Ba't kayo nasasaktan? Yung iba ito gusto nang umalis. Prosperity is dangerous when it disconnects the heart from the dependence of God. Hello? Hello? Sa aking pagbabasa ng Bible, one of the greatest tests in Scripture is not poverty. No. It is in abundance. Pastor, English man kadiha. One more time. Ang pinakamalaking test sa bawat born again ay hindi po ang kahirapan. Ang pinakamalaking test sa bawat born again ay sa panahon na siya ay nasa karangyaan. Hello? Why? Because sa panahon na ikaw ay walang-wala, tumatawag ka pa sa Diyos. Correct? Sa panahon na ikaw ay nagkasakit, tumatawag ka sa Diyos. Wow! Amen! Sa panahon na ikaw ay nalulugi, doon ka kumakapit sa Diyos. Sa panahon ng mga kapatid na ikaw ay broken-hearted, naghiwalay ka ng jowa mo, lumalapit ka sa Diyos. Sa panahon ng pandemic, pulong-pulo tayo dito. Pero sa panahon ng karangyaan, daan-daanan lang kami dito. Tinood, Pastor. Amen. Why? Mga igsoon ko, mga kapatid, the greatest test is not on the poverty but in abundance. Amen. Hello? Kasi yung iba pag meron na, parang wala ng Diyos. Pwede ba yung katabi mo? Kurutin mo, sabihin mo. Kurutin mo lang, sabihin mo. Nalibre mo na ba ang pastor natin? Sige nga.
Libre na. Parang sama ng tingin niyo sa akin. Parang, sabi ni Papa sa akin, dito pala sabi niya, hayaan niyo si Pastor Jeff, lagi nagpaparinig yan. Lagi nagpapalibre yan. Sabi ko, wala pa akong nakita sa Biblia na pinagpala ang tumanggap kaysa sa nagbigay. Sapagkat buklatin mo ang Biblia, ang pinagpala ay yung laging nagbibigay. Amen! Can I remain? Bakit pagdating sa panahon sa ibang lugar, sa ibang mga tao, grabe ka man libre. Pre! Tagay pre! Sige, ako pa inom yan! Sige! Pilip! Alam ko yan! Pre, sige pre! O sige, ay masaya to! Sige, masaya! Masaya to kasi meron tayong nagano. Sige, bumili pa kayo doon! Pundador! Impilite! Hallelujah! Sige! Pero pagdating sa pastor, malapit na ma-expire yung pastor, Pastor, meron po kaming canned goods doon, malapit na ma-expire, pastor. Pwede ba yung ibibigay sa inyo, pastor? Alam niyo sa kakakain namin, Madel, kulang na lang sabihin namin, ay, iro, manani. Tama, may violent reaction si Papa niyan mamaya. I don't care. It's either pwede niyo akong palisin dito, but I need to speak the truth. Kakalain, man! I need to speak the truth and the truth will set us free. Kung bakit ikaw ay nasadlak pa rin sa kahirapan kasi puro ka panlilibre. Sabihin mo ngayon sa iyong katabi, mamaya ililibre kita. Come on, church! Yung mga kabataan ko sa Cebu, glory to God, palakpakan niyo yung mga kabataan ko sa Cebu. Si Tere, si Mapi, si Kayla, si Chacha. Oh, wherever we go. Sabi ni Ma'am Tere sa akin, Pastor, kasi, di ba pupunta ako doon sa kapihan? Tara kapi tayo, bubulot na ako ba? Sabi, bubulot, pero wala akong mabunot nun. Sabi ni Ma'am Tere, pass. Ako na, grabe, uy. Sabi ni Kayla, pass. Swipe ko na, grabe. Sabi ko, pagpapalain din ng Panginoon. Totoo yan. Gumagano, sabi ko, hindi, gumagano ka na, may kinakamot ka, grabe naman kayo. Tinuturuan ko kayo mga kapatid, sapagkat kung walang magtuturo sa inyo mga kapatid, ay, sus, Ginoo, lalo yung mga kabataan, lalaki na madamot ito. Hallelujah, amen? Sabihin mo ngayon sa iyong kaliwa, sabihin mo, seryoso ako, sabihin mo, may project ang church sa June. Sige, sabihin mo. Israel or believers today struggled more in prosperity than in wilderness. Kasi doon po sila sa promise lang, hindi na sila gaano tumatawag sa Diyos sa wilderness. Ay, nakikipagdebate pa nga sa Diyos eh. Hello? Huwag mong kalimutan ang Diyos. Next slide please. Next slide. When blessing increase, remembrance often decreases. Hello? Hello? When blessing increase, remembrance often decreases. Nakakalimutan natin. Ang sabi po mga kapatid ng Ecclesiastes chapter 5, wala dyan sa ate, wala dyan. Mag-ingat kayo sa lahat ng mga pinapangako nyo sa Diyos. Sapagkat kung nangako kayo at hindi nyo tinutupad sa Panginoon, iyan po ay isang malaking kasalanan. Kaya nga po mas maigi na wag na lang po mangako. Hello? Pero ito sasabihin ko, pwede naman mangako basta ito pa rin. Hello, amen? That is why success without humility becomes spiritual idolatry. Anong problema ng mga Israelites? They always look for the blessing rather than the blesser. They always look for the product, hindi na natin tingnan ang producer. Mga kapatid, ang importante sa atin ngayon,
hindi po ang blessing. Ang importante po sa atin, sino ba ang nagbe-bless sa atin? Walang iba kundi ang Diyos. Palakpakan niyo po. Next slide. Hallelujah. Maybe you will ask, Lord, itong pera ko ba? Itong talent ko ba? Itong gift na meron sa akin, para saan ito? The answer is this. It is for His glory. Amen. Hello? Amen. Amen? Because the glory of the fruit is not the fruit. The glory of the fruit is doon sa puno. Di ba pag kumain ka ng mangga, ay, ang sarap naman ng manggang ito ah. Saan puno ito? See? Nag-glorify ang puno dahil sa kinakain ng mangga. Can I amen? Ganon din. Yung ikaw ang nag-glorify ay hindi ikaw ang nag-glorify, kundi ang nagbigay ng meron sa'yo, walang iba kundi ang Diyos. Whatever you do, sabi ng Colossians, work heartily as for the Lord and not for men. Kung magbigay ka, hindi po para sa iyo yan. Kung nagbigay ka, hindi po para sa tao yan. Kapag nagbigay ka, it is for the glory of God. Amen. Woo! Amen ba? Amen. Ang sabi ng 1 Corinthians, so whenever you go, whatever you eat or drink, whatever you do it for the glory of God. Amen. Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pwede ba yung nasa kaliwa mo, sabihin mo, para yan kay Lord? Sige nga, sige nga. Lagi naman. Mga teens, sayang yung mga TikTok ninyo. Hindi yan kaya-aya. Hindi yan kaya-aya sa Panginoon. Yung mga TikTok niya, pasayaw-sayaw, hindi yan kaya-aya sa Diyos. Hindi yan kaya-aya. Gamitin niyo ang talent ninyo para sa Panginoon. May magandang boses kayo, mag-TikTok kayo, kanta kayo. For you alone deserve all glory. Sasabihin niyo, Pastor, wala kasi gaanong views. Pero kapag nakatupis ka, di ba? Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Hawak mo ang gabi. Daming views. Tapos nakatupis ka. Daming views. But again, your body is not for the glory of man. Your body is for the glory of God. Amen. Palapakan niyo nga Diyos. No, I need to tell you the truth. Hello? Parang mahina naman. Amen? Next slide, please. Your business is not for self-exaltation. It is for kingdom expansion. Amen? Para may na amen? Hallelujah! Ang kayamanan mo ay para po sa kaharian ng Diyos. Sabihin mo ngayon, kapatid, yung kanan at kaliwa mo, sabihin mo, i-extend na natin ang kaharian ng Diyos. Come on! Hello, amen? Amen. Mga women's, bayad-bayad na po mo para sa L3. Pa-aircon lang mo ng L3 kasi hindi kayo nagbabayad. Bayad sa L3. Hallelujah. Anything disconnected from God's glory eventually becomes idolatry. Hello, amen? Paano mo hinangin mo na? Amen? Okay, last na. Kasi parang patagal ng patagal, parang sumasama ang tingin nyo sa akin. The mathematics of God's kingdom. Iba ang mathematics ng Diyos. Sige tayo, next slide. Look at this. To those who use well, oh my goodness, I love this. To those who use well what they are given, yung ginagamit daw nila, yung ibinigay daw nila, yung ininvest nila, even more will be given. Yung nagpapagamit, yung ginagamit ang lahat ng kanilang resources, ay binigyan pa ng mas marami. Amen. Palakpakan na natin ang Diyos. Woo! And they will have an abundance. But from those who do nothing, it is a warning. Sa lahat mo nang walang gagawin, ay nako, taga-Sayon. Woo! Hallelujah, Lord, thank you.
May pangdiba na kami dyan, Lord. Hallelujah. Okay? But from those who do nothing, even what little they have will be taken away. The mathematics of God, the more you give, the more you release, the more you give, the more you receive. Amen? Amen. Now, let me ask you, sino dito ang handang magbigay sa Diyos? Wala! Wala! Sino dito ang handang magbigay sa Diyos? Amen. In Jesus' name. Next slide tayo. Hindi nyo na makikita dito next time. Pinagpipray ko to na Lord. I-preach ko ito. Bahala, mabackslide sila lahat. Basta ako mag-preach ako. God's economy does not operate on addition. It operates in multiplication. Ang mundo, 1 plus 1 equals 2. Amen, amen? But in God, 1 plus 1 equals 1,000. Why? Kapag nagbigay pag nagbigay ka para kay Lord, it will multiply. Amen. Hello? When you work on what God has entrusted to you, the resources does not diminish. Hindi po mawawala. It expand. Sabihin mo sa iyong katabi ngayon, lalawak yan. Come on, come on. The kingdom operates on multiplication, not stagnation. No. May stagnant yan kapag hindi mo gagalawin yan. Next slide, ate. Malapit na ako matapos. 2 Corinthians 9 to 10. Sinong He? God, who supply. Ate, next slide, yung versikulo na. Seed to the sower and bread for food will supply. Everybody say with me, will supply. Will supply. Parang mahina, sabihin mo, will supply. Will supply. Nagtatapos ba dyan? Hindi. And multiply. Palakpakan niyo ang Diyos. For sowing and increase the harvest of your righteousness. Balik mo tayo ng isa. Tapos na pala. Next slide. Next slide. Multiplication begins when there is surrender. Pwede ba bitawan nyo lahat ng inyong mga cellphone? Nay. May papagawa ko sa inyo. O kahit isa na lang, isang kamay lang. Pwedeng gayahin niyo ako? Come on. Saan nakatago ang pera ninyo? Sa bag? Sa bulsa? Hindi. Ano na to? Parang, ano ba? Try nyo bunutin ang pera kung nasaan nakalagay. Hey, try nyo lang. Sige. I-dramatize natin. Sige. Kuot. Kikot. Bunot. Huwag kayo ganun lang. Okay. Tanong, may nakuha kayo? Wala. Why? Wala kayong madudukot kung ang palad ninyo ay nakaganito. Hello, amen. Now, bakit kailangan? Multiplication begins when there is surrender. Sa mga pulis, may sundalo tayo dito. Okay? Yung mga criminology kayo, yung dalawang asintado, makinig kayo. Di ba pag nagsabing, surrender! Kailangan pag surrender, taas kamay! Nakabuka ang palad. Why? Baka merong mga, baril, kutsilyo, etc. So in short, when God said, multiplication begins with surrender, ibig sabihin, lahat ng meron sa iyo will multiply the moment you surrender to God. Amen? Bakit? Everything that we surrender to God will be multiplied. In what way? Look at this. Tingnan niyo kung gaano kabuti ang Diyos. 5 tinapay, 2 isda, sinurrender kay Lord, napakain ang 5,000 tao. Amen.
Can I hear amen? How about the empty jars? Naghanap sila ng mga empty jars. Nag-fill ng mantika ng oil. Naubos lamang ang mantika nang wala ng sisidlan. Hello, amen? Amen. How about si Peter? Nangisda siya buong magdamag? Wala. Nung sabi ni Jesus Christ, Peter, pumalaw tayo ulit, mangisda tayo muli. Anong sabi ni Peter? Lord, magdamag kami ng isda, wala kami nahuli. Pero dahil sinabi mo, ihahagis ko yung lambat. Nung hinagis na ni Peter ang lambat, halos mapunit ang isda. Amen. Lambat pala. Sa sobrang dami ng isda. Kanahin, amen. Wala na tayo, last slide na yan. Last slide na yan. So dito na ako magtatapos. Sino po dito ang gusto ng multiplication? Hindi, I am serious here. Mukha na akong joker pero I am serious here. Sino po dito ang gusto ng multiplication? Surrender. Amen. Surrender your everything. Surrender your life, surrender your resources to God and say, Lord, I am not the owner, kundi ikaw lamang. Lord, I am just a steward. Lahat ng meron ako ay para sa iyo. Amen? Amen. So mga kapatid, one more time. Sino dito ang gusto i-multiply ang lahat ng meron sa iyo? Itaas ang kamay. Ako gusto ko. Then, surrender. Sabihin mo sa iyong kanan at kaliwa, i-surrender mo na yan. Can I ask? Alam ko, wala ito sa program. No, wala ito sa program. But can I ask? Pagbigyan nyo na ako ngayon. Pagbigyan mo na ako pa. I know wala ito sa program. Pero, para hindi maputol ang momentum. Can we all stand? Lahat tayo tumayo. If you truly ask for multiplication sa Diyos,